magandang umaga muli sa inyong lahat. Muli, nagbabalik ang inyong lingkod, Boss ng Bayan, para magbigay na naman ng panibagong reaction video dito sa mga naging pahayag ni Mayora Honey Lacuna sa interview sa kanya ni Katon Ning. Ayan, so panoorin natin to ngayon at siyasatin natin kung ano ba ang mga pagkakamali ni Mayora na nagawa sa lungsod ng Maynila. Ayan. Nasa linya natin, Mayor Honey Lacuna. Magandang morning! Si Ka Jerry at si Katon Ning po ito. Magandang umaga po, Ka Jerry at Katon Ning at sa inyo po mga taga-subaybay. Opo, unahin nga po natin muna yung basura, Mayor. Kumusta na po ba ngayon ang kapaligiran ng Maynila? Nung isang araw marami po ang mga nakikita nating mga nagtambak na basura at siyempre may mga nagrereklamo din tayong mga taga Maynila, Mayor. At tama po kayo dyan, Katon Ning. Tayo po ay sinalubong ng napakaraming basura noong January 1. Ito po ay sa kadahilanan na 4 na beses po ang dami ng basura na hinakot po natin at patuloy na hinahakot magsimula po ng Enero 1. Paano hindi dadami yan? Tinanggal mo yung Leonel agad-agad. Diba? So, talagang tatambak yan. Yung mga basura na yan. Hindi nyo kasi pinag-isipang mabuti yung gagawin nyo. Kung sakaling tanggalin nyo agad yung Leonel at hindi nyo i-renew. Kasi ang problema kasi pinupolitika nyo lahat Lahat ng mga kakampi ni Yorme, pinulitika nyo. Akala nyo sinasabotahe kayo. Hindi kayo sinasabotahe. Ayan tuloy, headline na headline kayo, bagong taon na bagong taon. Headline ka agad. Ano po yun? Bakit naging 4 na beses o 400% ang iniangat ng dami ng basura? Wow! 400%! Palakpakan tayo dyan. Gabulto yan, bulto-bulto yan. Ayan, so yan ang kapalpakan na ginawa nyo kasi. Sa totoo lang, dapat hindi kayo basta-basta nagpapasya. Kung alam nyong malalagay kayo sa alanganin, dapat pinag-iisipan nyong mabuti. Pinaplano nyong mabuti, hindi yung bara-bara lang. Basta tanggalin lang to, tanggalin lang yan. Palitan lang to, palitan lang yan. Yung pinalitan nyo naman, walang compactor. O sabihin na natin meron, kulang naman. O, diba? Tapos 20 truck yung pinadala, 10 naman dun sira. O, paano hahakutin nga yung basura? Akala nyo ba napakaliit ng lungsod ng Maynila? Sabihin na natin maliit kumpara natin sa Quezon City. Napakarami naman populasyon dito, napakaraming mga iski-iskinita. O, dito pa sa atin ang tapunan ng basura. Lalo na dyan sa road 10, gabundok na naman ng basura. Hindi mawala-wala. Oh, kita nyo, saan kayo ngayon lulugar? Yang kapalpakan nyo. Siyempre, una-una po, pagka December 31, yung bisperas po ng bagong taon, ay talagang marami po ang nagsasaya. Para sa pagsalubong po ng bagong taon, marami pong naghahanda, pati na ho January 1. Isa na ho yun sa kadahilanan. Ang isa pa hong kadahilanan ay hindi ho lahat ng lugar sa lungsod ng Maynila ay nakolektahan po ng December 30 at 31. Ayun. Kaya po talagang, Dahil po sa hindi rin ho namin alam na kadahilanan na kung bakit po December 30 and 31 na supposedly po yung dating service provider natin ay hanggang December 31 ho sila mangongolekta. May mga lugar po na i-report sa atin na hindi na po nakapag-kolekta ng basura. Ayan ka na naman sa pagbibintang mo, Mayora Honey Lacuna. Binibintang mo na naman na hindi nangongolekta ng basura. Baka nakakalimutan mo, nagre-report din sa'yo yan. Nagre-report sa opisina. Diba? Ayan may mga timestamp yan paano mo masabi hindi nahakutan ng basura? Actually, etong kinuha kong picture na to, iilan lang to. Pero kung titignan nyo yung post ni Martin Bailon, napakarami ng picture na to. Kumuha lang ako sa kanya ng
iilan para magkasya dito sa vlog natin kasi sobrang dami eh. Ayan o, ito yung picture na pinapasa ng Leonel sa mga area na hinahakutan nila noong December 31, 2024. Ayan o, 12:53, may oras yan eh, may oras at location yan. Kompleto yan, kaya ayan ka na naman sa pagbibintang mo na hindi na naman naghahakot ng basura ang Leonel. Wala ka kasing maiturong iba eh. Kumbaga lahat ng dagok nasa iyo na kaya nagtuturo ka. Eh kasalanan mo naman kasi yan, Mayora. 'Di ba? Oh, ngayon palpak ka, ibibintang mo sa iba. Ay nako, Mayora. Kilala ka namin. Ayan, kilala ka namin, nagkamali kami ng pagboto sa iyo bilang mayor ng Maynila. Ayan, puro kapalpakan na lang. Biro mo, bagong taon, headline ng Maynila. Tambak ng basura. Diba? Ang pangit pakinggan. Diba? Parang binaboy ang Maynila, pinabayaan. Oh, kanino puputok yan? Siyempre sa mayor. Ayan o, eto sa Tondo yan, Road 10 o. 11:54 AM. Ayan, 11:54. Dalawang truck yan eh. Kapag sa Tondo kasi etong area na yan, yan nakikita nyo ngayon. Tapunan talaga yan. Kahit sa madaling araw, tapunan yan. Ilan truck ang dinadala nila dyan. Sa lahat ng dumadaan sa Road 10, alam ko nakikita nyo yan. Ayan. Kitang-kita po, hindi maganda ang optics dito. Normally po, katulad din naman sa mga may trabaho akong batsero, naalala ko tuloy yung tinatawag na transition eh. Transition. Halimbawa, meron kaming isang empleyado na nag-resign. Bago siya umalis, merong grace period na 15 days o 2 weeks man lamang hanggang makumpleto yung transition na nakapasok na yung kapalit niya. So hindi siya pwedeng umalis doon sa petsa na yon kung hindi pa nagaganap na naisasalin yung mga responsibilidad. Hindi po ba dapat ganun din sa ganitong klase po ng mga kontrata na may tinatawag na transition period? Kumbaga, di baling magkasabay sila. Magkasabay sila na partner silang humahakot ng basura hanggang sa mag-settle po yung bagong mag-settle in yung bagong contractor dahil pagsisilbi sa bayan nito Ay hindi po ganun ang nangyari po, Katunying. Sinalo na ho ng bagong service provider ang ating basura. Huli ho namin pag-uusap ng nagmamay-ari ng Leonel ay kung hindi ako nagkakamali kundi September po yata yun, na kung saan ay ipinaalam po nila na hindi na po sila magpapatuloy sa kanila pong pangongolekta ng basura sa lungsod ng Maynila dahil po sa ibinigay nilang dahilan. Ano po yung dahilan nila? Ibig sabihin hindi sila nag-participate sa may bidding, I'm sure may bidding po yan. Hindi sila sumali sa bidding? Ayan, bali ito yung statement ng Leonel. Ayan, so totoo yung sinasabi ni Mayora na last September 2024 nag-usap sila. So dito, sinabi rin ng Leonel, hindi na sila sasama sa bidding. Bali kasi, bakit ba hindi sasama ang Leonel? Kasi meron pang utang ang city government, unpaid obligation ng city government sa Leonel. Ayan, 561,440,000 ang utang ng city government. So, dito pa lang, mapapansin natin, ilang months before ma-end yung contract ng Leonel, nagsabi na sila na para maging aware yung City of Manila, makahanap agad ng bagong garbage collector. Yan, yung service. 'Di ba? So, siguro nahirapan rin maghanap etong sila Mayora, yung kampo ni Mayora. Kaya, pagdating ng December, nagkagahol-gahol sa oras. So, hindi naman iniwan agad ng Leonel ang tungkulin niya dito sa lungsod ng Maynila. 'Di ba? Taliwas doon sa sinasabi ni Mayora. 'Di ba? Kasi may utang ka pa nga eh. Kung tutusin, dapat tigil ang trabaho kapag may utang kang ganyan eh. Tigil ang supply eh. Pero dahil nga sa konsiderasyon ng Leonel, sa pagmamahal at dedikasyon niya sa trabaho, 'di ba? Hanggang December 31 tinapos nila yung kontra kahit walang bayad. Oh. Hindi pa ba ano 'yun? 'Di ba yung kahit pasalamat wala ka man lang matanggap, masakit 'yun. Tas pagbibintangan ka pa sinabotahe. Nako.
Dapat hindi ganun, di ba? Napakabait na itong Lionel eh. Kung tutusin, kung titignan natin eh. Tapos bandang uli, pagbibintangan mo pa sila na sinasabotahe ka. Eh, hindi mo nga binayaran eh, oh. Oh. Kasalanan na ng city government kung bakit hindi sila nakahanap agad ng panibagong garbage collector. Ayan. So, kung late sila nakahanap, eh, problema na nila yon kasi ang contract lang talaga ng Lionel hanggang December 31. So, may ilang buwan sila. Simula September, may ilang buwan sila para makahanap ng bago eh. Sa tingin ko po hindi. Hindi ho kasi ako privy katunying sa bidding eh. Ano po ang rason na sinabi nila ba't ayaw na nilang maghakot ng basura sa Maynila? Medyo personal po kasi yung kanilang dahilan eh. Hindi po ba... Sa kanilang, dahil po sa medyo malapit po sila sa dati pong nakaupong punong lungsod. Malapit sa dating nakaupong punong lungsod? O dahil may utang ang gobyerno ng Maynila sa Lionel? Obligasyon ng ano yan eh, Maynila na bayaran eh. Bakit hindi nyo binabayaran? Kasi ang pinaparatang nyo, sinasabotahe kayo. So bilang gante, hindi nyo binabayaran yung obligasyon nyo sa Lionel. Napakahirap maghakot ng basura tapos di ka babayaran. Diba? Ang baho-baho niyan eh, kawawa yung mga tao dyan palagi eh. Oh, malapit pa sa aksidente yan kasi kapag natapakan nila yung mga bubog or napaaway sila dyan sa mga nagtatapon ng basura na illegal, sila ang unang nakakasalamuha niyan. Oh, tapos ngayon ipuputok mo kay Yorme. Anong kinalaman ni Yorme dyan? Ikaw ang mayor ng Maynila. Basta may madawit ka lang. Diba? Eh may utang kasi talaga ang lungsod ng Maynila sa Lionel. Bakit hindi na lang yun ang sabihin mo? Personal yun, diba? Personal na utang ng lungsod ng Maynila sa Lionel. Ang dami pang palusot, kita mo si Katunying sa'yo. Oh, hindi na naniniwala sa'yo. Last na lang, may binanggit kayong sabotahe. Ba't sabotahe? Sabotahe, wala akong binanggit na sabotahe. Hindi po, may binabanggit po sa mga balita ngayon na sinabotahe ba kayo ng Lionel o sino bang... Yan po ang amin pong iniimbestigahan ngayon. Kaya nga, gaya nga po nang nasabi ko, mayroon po mga lugar na hindi na po hinakutan ng basura magsimula pa po at 30. Iniimbestigahan pa lang pala eh. Hindi pa napapatunayan eh. Bakit ka agad nagbibigay ng matinding pahayag na sinasabotahe kayo ng Lionel? Hindi nyo pa pala napapatunayan, hinusgahan nyo na agad yung kumpanya. Eh yung mga taong yan, yung Lionel, nagtatrabaho ng maayos yan, napakahirap ng gampanin nila sa lungsod ng Maynila. Alam nyo kung bakit ko nasabi napakahirap? Yung mga galing sa probinsya, dyan sa Divisoria nagtitinda. Lahat ng bagsakan ng gulay sa Divisoria. So napupuno yung ilan-ilan nilang truck. Oh, hanggang mag-alas 7 na ng umaga, minsan hindi pa sila tapos. Dahil minsan yung tapunan dyan sa Merote na sakop ng lungsod ng Maynila, puno pa ng mga truck. Dahil mga taga-ibang lungsod rin, dyan nagtatapon, QC, Parañaque, Pasay, Pasig, Malabon, Nabotas, dyan rin nagtatapon sa atin eh. Oh, tapos sasabihin nyo, sinasabotahe kayo ng Lionel? Eh tapat na nagtatrabaho lang pala yung Lionel. Wala pa pala kayong ebidensya, nagbigay agad kayo ng ganong statement. Maling-mali ka dun, Mayora.